Mga titos, mga titas, mga kaibigan ko dyan, given na yan, ang nanay is ang ating ultimate na abogado. Alam nyo yan, tagapagtanggol ng mga anak niya. Guaranteed yan. Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po. Ako si Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan, and I hope hindi kayo nasaranta ng bagyong si Crising o si Dante. Dalawa ata yung bagyo eh. Grabe ang baha sa Metro Manila at ibang karatig bayan natin dito sa Pilipinas. Hindi ko malaman kung yung mga dating hindi binabaha po. 2 araw nagdeklara ng walang pasok, yung Tuesday at saka kahapon Wednesday. At ang DSWD ay nagsuspend po ng serbisyo nila. Sa unang pagkakataon, public service po yan. Ang mga tinutulungan po yan ay mga nasalanta ng baha. Bakit sinuspende? Ikaw, pag-uusapan natin yan na lang sa ibang araw, mga kababayan ko. Ito po, ako'y magsasalita bilang ako'y isang anak din. Ako'y hindi makananay, pero sige, makananay din. Kasi mga kababayan ko, itong yung nanay po ni Paulo Tantongco. I apologize po kasi yung unang vlog ko, nasabi ko ata na naulila na sa magulang si Paulo Tantongco. Sorry po sa family ng mga Tantongco. Ako'y nagkamali. Ito, pag-usapan natin kasi, yung ina ni Paulo nga, nagsalita na yung about dun sa yung nangyari kay Paulo po na, di ba, nasawi po sa ibang bansa noong March 8 po. Nakakalangkot lang talaga kasi maraming katanungan po eh. At ang sabi ko yung vlog ko yung last Monday na lalabas yun ang katotohanan. Baka ang title ko nito is, or my title is, The Truth Shall Set You Free, mga kababayan ko. Hindi pa rin tapos itong nangyari sa tagapagmana ng Rustan, mga kababayan ko. Ang pangalan po ng nanay niya is si Nena Tantongco, mga kababayan. Hindi ko na pinakita yung picture po. Respeto na lang. Ito ay nasa may bantang kaliwa niya, mga kababayan ko, and then si Paulo nasa kanan po. Kasi parang may statement si Miss Nena Tantongco, mga kababayan ko. Ang sabi niya po, and I quote, "Good evening, Billionario and Miss Amy." Aba, parang kinukorek niya yung Billionario po kasi sila po yung nagbalita eh. At saka si Ma'am Amy, si Senador Amy Marcos, sa parang gustong pa-imbestigahan nga or magsalita na ang Malacanang about dun sa death ni Paulo Tantongco, mga babayan ko. And ang sabi niya yan, "Good evening, Billionario and Miss Amy." Ano to? Alam mo, mga babayan ko, parang may diferensya tong statement ni ni Ma'am Nena. Sorry po Parang po hindi po gawain ng professional po. Sorry po Kasi prominenteng tao po ito, bakit ganito yung letter? Yung niya, yung dapat IM nakalagay lang Nena Vargas Tantongco, mother of the deceased Paulo V. Tantongco. Our son died last March 9, Manila time, in Los Angeles, California, in the presence of his wife, Dina, who is the Social Secretary of the First Lady, Miss Lisa Marcos. He died in the hotel room where he alam niyo yung N niya po, wala siyang A, N, D, wala siyang A. Ang N niya is ND lang po. Maybe siguro pinagawa ito mga kaibigan pero hindi rin abogado, kasi abogado hindi ganito po ang letter hindi ganito ang ang statement, mga babayan ko. Anyway,
bibigyan natin ng benefit of the doubt na lang kasi parang jejemon nga po mga kababayan ko. Yung ano niya, yung statement niya mga kababayan. Diyos Mario, so bakit ganito? Lalo pa atang nagkaroon ng hindi ka rinawan malabo pa sa ano Sorry po Miss Tantong ko, ako'y ordinaryong ordinaryong tao lang po na nagko-komento mga kababayan ko. Yan, in the hotel room where he and his wife was staying, he joined his wife in the trip to be with her. O, di kasama sa entourage. Ang sabi ni Emotional Claire, hindi po kasama. Nag-research ka na ba pangalan nito? Emotional Ate Claire? Nag-research ka na ba na dekada na magkakilala ang mga Araneta, ang mga Marcos, at mga Tantongco? Hindi nyo ba alam na pag si Imelda Marcos noon, yung 80s, bago sila mapatalsik, pinapasarado niya ang Rustan para mamili lang ng mga gamit. Totoo po yan, pinapasarado po. Kasi para di siguro dumugin. Ang sabi pa niya, the First Lady was not involved in any way with our son's death. Miss Nena Tantongco, wala naman po kayo dun sa pangyayari. Yun na po ang aking komento. Continuous investigation pa po, Ma'am Nena. Ano ba to? The partial autopsy report is open for you to see. No, where did not say is our son died of overdose. It had pulburon effect, accident, and heart disease. So mga kababayan ko, inaamin po ni Ma'am Nena Tantongco na gumagamit po ng pulburon. Hindi po binalita yan ni Auntie Claire, ni Emotional Claire. Maraming pagkukulang nga ang balita ni Auntie Claire, mga kababayan ko. Ang sabi pa niya, it's hard enough to lose a loved one. O syempre, anak mo yan, Ma'am Nena. Especially a son who, as far as we know, did a lot of good. Love the poor, always caring and loving to his parents. His wife and children was kind and compassion and hardworking. Ako nagtataka lang, yung A niya walang A N lang nakalagay Talaga, yung iba sinasabi talaga parang iba ang gumawa or may nag-utos lang. Di ba? Was kind, ayan, children, was kind and compassion, hardworking. It saddens me to see the news that reports to malign also the name of my husband's family business called. Inano ba yung Rustan? Parang siniraan ba? Parang hindi naman ata. Ewan ko lang It's so visible to make news that is exciting and juicy to read. To be a politicized move to create more conflict in the in the wary faction of our government leaders. It saddens me that our son Pawi is being used to aggravate this conflict. He did have pulburon in his body, as the autopsy says, but it was not an overdose. The complete autopsy report will come, and it will a publicity as known. Yes,
our son used pulburon. Ayun, nawala na tuloy yung ano. Ang sabi niya, our son, sandali lang o nawala. Ayun nga, umamin nga po si ma'am, nakita na yung picture tuloy. Umamin nga po na si ma'am Nena na yung anak niya ay gumagamit ng pulburon. Hindi binarita yan sa press conference ni Auntie Claire, mga kababayan ko. Grabe. O, sabi niya, our son used pulburon and it did not come from the First Lady. Ma'am Nena, hindi naman sinabi ng galing kay First Lady yung pulburon eh. Diba? At saka wala ka ron. Pasensya na po Nor was she involved. Yun, sinabi, hindi involved si First Lady. Tingnan natin sa investigation, Ma'am Nena. Kasi wala nga kay room po, diba? Tayo rin. Ako, wala rin ako ron. Yung ibang mga commentator, wala rin po ron. It's unfortunate and that this happened to our son. We love him very much for all the goodness he has done. To magnify the story with half-truths is not who I am a person. I do not accept the report. Nor we did it say he died of overdose. It made me shed tears, not just for myself, but also for wife and his children. You are hurting so much. I pray for you will be enlightened and spread life, giving news instead of dividing. God bless us all. Madam, nanay, mother, siguro mama ang tawag sa iyo, Miss Nena. Naintindihan ko po kayo kasi ako'y anak din po ako. Lahat ng magulang gagawin sa mga anak, masunod lang, di ba? May nagsabi nga kung ang anak mo is talagang kailangan ng tulong mo, gagawin mo. Illegal man or legal, di ba? Ito lang mga babae ko, medyo nakaka 12 minutes na ako, pero hintayin na lang natin po, Ma'am Nena, ang final investigation or maybe after the term of Bongbong Marcos, may to enlighten nyo at lahat tayo. Kasi ang bata pa ng anak nyo po, 44 years old Marami pa siyang magagawa. Naintindihan ko po kayo na family friend nyo, ang mga tantong ko, mga Marcos, na hindi alam ni Auntie Claire. Matagalin na kakilala ang mga Marcos, mga magulang nyo po, yung lola ni Paulo po. Kaya hintayin na lang natin Ano na to, parang nagko-conclude na tayo po Although hindi namin kayo mapipilit na or yung asawa mismo ni Paulo na magbigay ng statement, hindi nila bibigyan ng statement Hindi ba, yung unang vlog ko, hindi man lang nagbigay ng condolence ang mga Marcos, neither the Malacanang na kami nakikiramay. Nagtataka lang po ang taong bayan. Yun lang po. Paki-subscribe lang po, paki-like and share lang po Salamat po dun sa mga nanonood dyan, mga pretty dyan, mga bata pa dyan. Salamat po at mag-iingat po kayo. Bye.